May kilala ka bang babae o lalaking sobrang weird kumilos? Yung parang ayaw ka, pero ayaw din naman talagang lumayo? Yung tipong hindi ka naman jowa, pero parang may rights? Yung hindi ka niya inaamin sa harap ng iba? Pero sa mga galaw niya, parang pinapatunayan niyang may espesyal sa inyo. Kung may ganyan sa buhay mo ngayon, malaki ang tsansa na gusto ka na niya, nahihiya lang siyang aminin. At sa video na to pag-uusapan natin ang mga malalalim, minsan nakakatawa, pero totoo. Signs na may gusto siya sa'yo. Pero ayaw niyang umamin dahil sa hiya, ego, takot, o trauma. Handa ka na? Simulan natin. Ang problema kasi sa modern dating, hindi na uso ang diretsong, "Hey, gusto kita." Hindi na ganyan kasimple. Ngayon masuso ang, "Eddie, wow. Ano ka ba? Hala hindi ah. Tropa lang tayo." Pero deep inside, nagsiscreenshot ng convo. Bakit nga ba hirap umamin ng mga tao ngayon? Kasi takot ma-reject, takot mapahiya, ang career, takot masabing assuming, ang takot na baka hindi mo sila gusto pabalik, o minsan, gusto nilang ikaw ang unang kumilos. At dahil dito lumalabas yung mga hidden signs, yung mga galaw na hindi nila masasabi directly, pero hindi rin nila maiwasang gawin. Ito yung mga signs na hindi mo nakikita kung hindi mo hihimayin. At dito na papasok ang relatable storytelling natin. Kung hindi mo naiintindihan ang mga signs na ito, ang ending madalas, nagiging almost kayo lang. May tension pero walang label. May kilig pero walang direction. Ikaw umaasa, siya nagtatago. Ikaw nalilito, siya nag-acting innocent. Ikaw nag-invest, siya nagmamali-mali ng actions. Ikaw napapagod, siya hindi makapili kung lalapit ba o lalayo. Worse, magiging missed opportunity kayo. And let's be honest, ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung hindi ka niya gusto, kundi yung gusto ka pala niya pero hindi niya nasabi. At dahil doon, naghanap ka ng iba. Kaya kailangan kilalanin mo ang mga signs. Kasi minsan hindi salitang nagsasabi, kundi maliit na galaw, simpleng kilos at mga slip of the tongue na hindi nila kontrolado. At ngayon ibubuhos ko sa iyo lahat. Simulan natin sa pinakahalatang hindi halata. Sign 1. Yung hindi ka naman close. Pero parang aware siya sa galaw mo. Ito yung classic. Hindi kayo close. Hindi kayo madalas mag-usap. Pero parang updated siya sa buhay mo. Example. Uy, bagong haircut mo ah. Nasa gym ka ulit kagabi ano? Parang iba suot mo ngayon. Hindi ka pumasok kahapon. Okay ka lang? Nagulat ka kasi hindi mo alam na pinapansin ka pala niya. Hindi kayo nag-i-interact directly pero somehow, alam niya kung anong pinopost mo. Kung anong oras ka pumapasok. Kung tumahimik ka today. Kung may bago sa'yo. Hindi stalker vibes ha, interest vibes. Sa totoo lang kapag gusto ka ng isang tao, hindi mo kailangan magpapansin. Napapansin ka nila kahit hindi mo sinasadya. Parang ganito. Sa isang noisy classroom lahat nag-iingay. Pero naririnig niya kapag ikaw tumawa. Sa isang crowded na office lahat busy. Pero nakikita niya kung dumaan ka. Sa GC ang dami nagko-comment. Pero pag nag-comment ka napapangiti siya. Why? Kasi ikaw ang noise cancelling sa mundo niya. Hindi ka niya sinasadya hanapin pero hinahanap ka niya. Sign 2. Yung nagpaparamdam. Tapos biglang naglaho. Ito yung disappearing act. Yung sweet, consistent kinakausap ka, nagpaparamdam na parang siya pa mismo ang nanghihila ng connection. Tapos biglang boom, ghost mode. Hindi dahil ayaw niya, hindi dahil may ginawa kang mali. Hindi dahil trip lang niya, kundi dahil nahihiya. O kaya natakot na baka obvious na. Example, nagchat ka, ang sweet ng sagot. Nag-heart react siya, nag-reply agad. Tapos nung ikaw na yung nagpakita ng konting interest, biglang nawala. Bakit? Kasi sa utak niya, shit, obvious na ba? Baka mapahiya ako. Baka isipin niyang landi ko. Baka hindi niya ako gusto pabalik. Baka ma-fall ako tapos ako lang pala. Kaya siya umatras. Not because he lost interest, but because the interest is getting real. Para siyang taong lumapit sa apoy. Na-attract siya. Nainis siya sa sarili niya kung bakit siya lumalapit. Kaya umatras siya para hindi halatang umaasa. Ang ironic no? Hindi kanya gusto i-let go, pero gusto niya manatili ang dignidad niya. Sign 3, yung hindi kanya kayang titigan ng matagal. Ito yung cute at wholesome sign. Yung kapag iba kausap niya, fine, normal, relax. Pero kapag ikaw na biglang kabado, naglalaro ng kamay, nag-a-adjust ng upo, umingiti ng hindi maintindihan, umiwas ng tingin, tas biglang titingin ulit sa'yo. Tas iwas ulit, parang may dance battle yung eyeballs niya. May science dito. Kapag attracted ang tao,
tumataas ang tension sa katawan, kaya hirap sila mag-hold ng eye contact. Pero kapag hindi kanya gusto, kaya kanyang titigan diretso like it's nothing. So counterintuitive. Yung hindi makatingin, mas gusto ka. Yung laging nakatitig, most of the time, friendly lang. Example, nagkatinginan kayo. Tumawa siya, tapos biglang napatingin sa sahig na parang may pera doon. Pero wala naman. Ego lang niya ang nahulog. Sign 4 yung kunwari hindi ka pinapansin. Pero nakamasid palagi. Ito yung tinatawag na passive efforts. Hindi ka niya directly kinausap. Pero, lagi siya nasa area kung nasaan ka. Lagi siya dumadaan sa route mo. Lagi siya nagtatiming ng sabay. Lagi siya nagvo-volunteer kapag may group task basta nandun ka. Lagi siyang nagjo-joke sa iba pero papatingin sa'yo. Or minsan, biglang nagiging tahimik pag nandyan ka. Alam mo yung vibe na, hindi kita papansinin kasi nahihiya ako, pero gusto kong nandyan ako sa paligid mo para maalala mo ako. Parang librong gusto niyang basahin, pero natatakot siyang buksan. So pinapatong niya lang malapit sa kanya. Sign 5. Yung nao-offend siya sa maliliit na bagay na involve ka. Ito yung ayaw niyang aminin pero halata. Bakit kasama mo siya kahapon? Busy ka pala sa iba. Sino yan? Okay lang, may iba ka naman palang kausap. Pero sasabihin niya, hindi ako seloso-selosa. Pero ang vibes, lutang ang selos, umaapaw, sumisigaw. Ito yung hidden emotion na hindi maamin ng bibig niya, pero lumalabas sa tono niya. Kapag hindi ka niya gusto, hindi siya maapektuhan. Pero kapag gusto ka niya, sensitive siya sa kahit maliit na bagay. Parang baso na puno na pala. Kahit konting tulo lang, aapaw na. At ikaw yung dahilan bakit puno yun. Sign 6, yung simple mong compliment, para siyang kinilig ng hindi niya matago. Ito yung moment na biglang nag-shutdown yung utak nila. Example, ikaw, bagay sa'yo yung kulay na yan. Siya, ewan, hindi naman. Pero habang sinasabi niyang hindi naman, nakangiti siya hanggang tenga. Parang kinikilig pero trying to stay composed. May pa-wave ng kamay. May pag-acting na parang hindi big deal. Pero obvious, kapag hindi ka niya gusto, thanks. Then move on. Pero kapag may gusto siya sa'yo, hindi naman, pwede na siguro, tapos uwian, replay niya yon sa utak niya bago matulog. Sign 7, yung nahihiya. Pero siya yung unang naglilipat ng body towards you. Body language never lies. Sa group setting, pansinin mo, kapag ikaw nagsasalita, nakatalikod siya sa iba pero nakaharap sa'yo. Kapag tumawa ka, napapatingin siya. Kapag nadadaan ka, kaumayos siya ng upo. Kapag lumalapit ka, nagiging conscious siya sa posture. Kapag nasa tabi mo, nagiging tahimik siya or awkwardly energetic. May hidden magnet ang katawan ng taong may gusto. Hindi nila masabi, pero automatic lumalapit. Sign 8, yung mga accidental touch. Na hindi naman talaga accidental. Ito yung mga, sorry natamaan kita. Oy sorry nadikit kamay ko. Ay, sa'yo pala yan. Oops, sorry. Pero pagbabalikan mo, hindi naman ganun kasikip sa area. Hindi naman kailangan tumabi ng ganun kalapit. Hindi naman dapat nagka-shoulder bump. Subtle pero purposeful. Hindi yung bastos ha, kundi yung naghahanap ng mini connection. Para siyang lumulubog na cellphone na naghahanap kahit konting signal. Kahit 1 bar lang. Basta may connection. Sign 9, yung hindi kanya masagot ng diretso kapag tinanong mo kung sino crush niya. Ito yung ultimate giveaway. Tinanong mo, sino crush mo? Instead of saying a name, nagpapanik siya internally. Signs, nag-iwas ng tingin. Nag-joke para palitan ng topic. Nagtanong ng balik. Nagtawa ng awkward. Bakit mo tinatanong? Wala akong crush ewan ko sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw ang tawag ng utak niya. Ikaw ang nasa isip niya. Ikaw ang gusto niyang sabihin. Pero nahihiya siya kasi baka ma-awkward kayo, ma-reject siya. Isipin mong assuming siya. Hindi mo siya gusto pabalik. Masira yung dynamic niyo. Ito yung tinatawag kong the almost confession moment. Na kung sakaling sinabayan mo lang, posibleng umamin na siya. Sign 10. Yung hindi siya makapagsabi ng bye agad kapag ikaw ang kausap. Simple pero deep. Kapag hindi ka niya gusto, chat mo. Sige, ingat. Saglit lang, ingat. Pero kapag gusto ka niya, chat mo na sige out na ako. Saglit. Scene, typing. Nagbabago. Typing ulit. Okay, sige, ingat din. Pero hindi pa siya tapos. Typing ulit. Haha, by the way. Wait, share ko lang. Yung tipong ayaw matapos yung conversation pero nahihiya siyang mag-open ng panibago. Kaya dumidikit siya sa last topic. In real life naman,
Kung group gathering, lahat nakaalis na, pero siya nag-aantay ng sundo. Pero nung paalis ka, biglang sabay pala kayo. Coincidence daw. Kung hindi ka niya gusto, hindi siya mag-e-extend. Pero kung gusto ka niya, hinahanap niya bawat excuse para humaba pa ang interaction. Sign 11. Yung alam mo yung tipo ng tao na hindi pala tanong. Pero sa'yo curious siya. Ito yung subtle pero obvious. Example, hindi naman siya madaldal normally. Pero pag ikaw, nagtatanong kung saan ka galing, oy ano nga pagkain gusto mo, anong oras ka uuwi? Sino kasama mo? Kumain ka na ba? Kamusta araw mo? Okay ka lang ba kanina? Ito yung micro-effort na hindi niya mapigilan. Hindi niya intensyong magpa-impress, pero naa-attract siya. At ang attraction laging may kasamang curiosity. Sign 12. Yung may pa-soft launch siya ng efforts para malaman kung open ka. Kapag nahihiya ang tao, hindi sila bigla magpapakita ng obvious affection. Ang ginagawa nila, mini-tests. Hindi sila nagko-confess. Nagtatapon sila ng breadcrumbs. Kung hindi ka pumulot, babalik sila sa hiya mode. Sign 13. Yung lahat na lang yata ginagawa niya para hindi ka ma-offend. Ito yung overthinking kindness. Lagi siyang careful sa words niya. Ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang mapahiya. Ayaw niya may mali siyang masabi sa'yo. Example, okay lang ba itong sinabi ko? Hindi naman offensive yung joke ko, di ba? Sorry kung weird ako ha. Hindi ko intention na ma-offend ka. Kapag ayaw ka niya, hindi siya ganyan ka-conscious. But when they're scared to lose you, they become careful with you. Line 14 yung nagiging iba ang personality niya. Kapag ikaw yung ka-interact, ito yung pinaka-nakakakilig at nakakabuking. May dalawang type. 1. Nagiging hyper at energetic. 2. Nagiging quiet at reserved. Depende sa personality niya normally. Pero key indicator, nag-iiba siya. Kung normally tahimik siya pero pag ikaw nandyan, biglang nagiging jolly, kwela, madaldal, masigla. Ibig sabihin gusto ka niya. Kung normally maingay siya pero pag ikaw nandyan, biglang nagiging soft-spoken, awkward, conscious. Ibig sabihin gusto ka niya. Ikaw ang variable. Ikaw ang dahilan ng shift. Tangan 15, yung nahihiya pero hindi ka niya matanggihan. Ito yung classic na hindi maamin pero halatang gusto ka. Example, ikaw, pwede mo ba kong samahan saglit? Siya, sige. Ikaw, pwede pakuha nito? Siya, okay. Ikaw, pwede mo ba ko tulungan dito? Siya, oh, no problem. Pero pag iba humingi ng favor, wait lang, busy ako. Next time. Hindi pwede. Sa'yo? Automatic yes. Kahit nahihiya, kahit awkward, kahit kinakabahan, ganon kalakas impact mo. Alam mo yung tipong hindi mo makuha kung gusto ka ba niya? Or friendly lang? Yung parang roller coaster. Minsan sweet, minsan cold, minsan present, minsan biglang missing in action. Kung confused ka, hindi ka nag-iisa. Dito natin huhubaran yung mga malalalim na galaw na hindi nila sinasadya pero nagtataksil ng totoo nilang intensyon. Sa panahon ngayon ang daming nahihiya umamin. Bakit? Marami nang nasaktan. Or a crime ulit ay. Marami nang na friendzone. Marami nang tinawag na assuming. Marami nang nagmukhang tanga kakahabol. Marami nang nag-open up pero binaliwala. Marami nang nagbigay ng chance pero niloko. Marami nang nagseryoso pero sinabayan ng di pa ready. Kaya ngayon, imbes na sabihin nilang, gusto kita, mas madalas mong maririnig. Iwan ko. Tropa lang. Wala yun. Oo nga pala, busy ako. Pero sa small actions, doon lumalabas ang tunog ng puso nila. Mahina, pabulong, pero totoo. Ang problema, kung hindi mo mabasa ang actions na yon, mauuwi ka sa tanong na, gusto ba ako nito o ako lang nag-iisip? At ang hindi mo alam, baka siya rin nagtatanong ng exact same thing tungkol sa'yo. Kapag hindi mo nakuha ang mga deeper signs, pwedeng mangyari ang mga ito. Mawawala ang opportunity kasi pareho kayong nahihiya. Tawik may misunderstandings na hindi dapat mangyari. Akala mo hindi kanya gusto kaya umatras ka. Akala niya hindi mo siya gusto kaya umatras rin siya. Ginawa mong just friend yung taong nagpupumilit maging something more. Naging almost kayo na hindi na nagkaroon ng label. Lumipat siya sa iba kasi feeling niya wala siyang chance sa'yo. Ikaw nasaktan, siya nasaktan. Pero pareho kayong hindi nag-usap. Mas masakit pa dito. Yung gusto ka na pala niya, ikaw pa ang nawalan ng pag-asa. Kasi hindi mo nabasa ang malalalim na signs. Sign 1, yung overthinking mode. Kapag ikaw ang kausap, normal siya sa ibang tao. Smooth, kalmado, chill. Pero pag ikaw na, biglang parang may exam sa utak niya.
Example, ikaw, kamusta? Siya, okay naman, ikaw? Pero sa utak niya, bakit niya ako tinanong interested ba siya or courteous lang? Ano isasagot ko? Masyado bang formal? Masyado bang chill? Masyado bang excited? Same energy kapag nag-reply ka ng medyo late. Ayaw niyang magreklamo pero nag-overthink siya inside. Para siyang driver na sanay magmaneho. Pero pag ikaw ang pasahero, bigla siyang nagiging sobrang ingat. Baka masagi ka. Baka ma-jerk ka. Baka mapahiya siya. Overthinking equals interest. Walang exception. Sign 2, yung small changes mo, big deal sa kanya. Ito yung subtle pero malalim. Example, nagpalit ka ng hairstyle, napansin niya, nagkulangot ka lang ng kwento, curious siya, medyo pagod ako today, concerned agad. Hindi ako masyado nag-reply, may halo ng lungkot, may bago akong ginagawa, tanong agad ng details. Hindi niya aaminin pero sa puso niya, impactful sa akin lahat ng tungkol sa'yo. Kung ayaw ka niya, hindi ganito ka-attentive. Sa taong nagugustuhan natin, lumalakas ang sensitivity natin sa kanila. Maliit lang sa iba, pero malaking bagay sa kanya. Sign 3, yung kahit gaano siya ka-busy, nagbibigay pa rin siya ng space para sa'yo. Ito yung ironic reflex. Hindi niya kayang mag-openly make time, pero gumagawa siya kahit papano. Examples, kahit 30 seconds lang magre-reply. Magbibigay kahit super short update. Magsisin pero magpapaliwanag mamaya. Tatahimik pero babalik. Hindi kanya kayang i-ignore ng matagal. Pag may free time, ikaw agad iisipin niyang kausapin. Hindi niya aminin na, priority kita kahit nahihiya akong ipakita. Pero ang behavior niya sumisigaw na. Kapag hindi kanya gusto, hindi ka mamamalayan, hindi ka hahanapin, hindi ka pahahalagahan. Pero kapag gusto ka niya, kahit paubos na oras niya, may natitira pa rin para sa'yo. Sign 4. Yung bigla siyang nagiging defensive kapag tinukso sila sa'yo. Ito yung classic I don't like them. Pero yung tono niya nagsasabing, shh, kita lang talaga. Example, tropang uy bagay kayo. Siya, hindi wag ka nga, pero namumula. Coworker, crush mo si ano-ano? Siya, uy wag kayong ganyan, pero ngumingiti. O kaya, hindi ko siya type. Sira ka. Ayoko ng assumptions. Hindi ko iniisip yan. Pero kinabukasan, hindi kanya matingnan ng diretsong mata. Why? Kasi ang tuksuhan ay straight attack sa feelings na tinatago niya. At ang unang instinct ng taong nahihiya, mag-deny kahit totoong oo. Sign 5. Yung kapag ikaw ang nag-like o nag-react, iba ang impact sa kanya. Psychology ito. When someone we like interacts with us online, a dopamine spikes. Tumataas ang heart rate. Nagkakaroon ng mini-thrill. Tarin nagiging high value ang notification. Kaya pag nag-like ka sa post niya, nagpapanik siya silently. Minsan chine-check niya ilan beses. Minsan kinikilig pero ayaw ipahalata. Minsan magre-react din siya sa'yo. Pero after ilang minutes para chill at hindi halata. Kung hindi ka niya gusto, just another notification. Pero kung gusto ka niya, ikaw yung notification na hindi niya dinidismiss. Sign 6. Yung may mga bagay siyang hindi masabi sa iba. Pero sa'yo nasasabi niya, ito yung emotional slip. Nahihiya siya. Pero sa'yo somehow nag-o-open siya ng konti. Examples. Problems sa family. Insecurities. Ang fears niya. Frustrations niya. Stress niya. Dreams niya. Personal preferences. Mga bagay na hindi niya usually sinasabi sa kahit sino. Hindi man huge confession, pero mini vulnerabilities na ginagamit niyang controlled opening. Kapag hindi ka niya gusto, surface level lang kayo. Pero kapag may gusto siya, hinahayaan niyang makita mo yung mundo niya, konti man pero totoo. Sign 7, yung small jealousies na hindi niya makontrol. Hindi niya aaminin. Pero consistent ang mga signs. Sino kasama mo? Bakit late ka umuwi? Close kayo niyan? Kaya pala. Masaya ka naman sa kanya Pero sasabihin niya, haha, bakit ako magseselos Pero halatang napipikon. May halong asimang voice. May konting sarcasm. Totoo. Kung selos siya, may nararamdaman siya. Selos is the most involuntary emotion in affection. Hindi mo pwedeng pekehin. Hindi mo pwedeng pigilan. Lumalabas siya sa tono, sa mata, sa choices ng words. Jealousy is a confession disguised as irritation. Sign 8, yung nagpapakita siya ng best side niya. Pag ikaw nandyan, modern dating example. Biglang nag-aayos ng buhok, nag-a-adjust ng damit, nagpe-perfume pag alam niyang makikita ka. Naglalakad ng maayos, nagiging mindful ng gestures, nagiging eloquent,
biglang nagpe-present ng best version niya. Or minsan, biglang nagiging unnecessarily funny. Hindi dahil plastic siya, kundi dahil gusto niyang tingnan mo siya as someone worth liking. Kung hindi ka niya gusto, hindi siya mag-e-effort ng ganito. Pero pag crush ka niya, every small interaction feels like an audition. Sign 9. Yung pag nasa group kayo, ikaw ang priority niya kahit hindi halata. Group dynamics don't lie. Sa group, wala sana ikaw ang unang binibigyan ng attention. Ikaw ang laging tinitingnan kapag may joke. Ikaw ang una niyang pinapansin kapag may nangyari. Ikaw ang tinatanong niya ng opinion. Ikaw ang sinasabayan niya sa lakad. Ikaw ang inuuna niyang i-assist. Ikaw ang unang ina-alert pag may announcement. Ako pa nang binibigyan ng slight favor. Hindi obvious. Hindi showy, pero consistent. Hint, kapag may gusto ang tao, nagiging selectively generous sila sa taong gusto nila. Sign 10 yung mahihiyain. Pero sinasabayan ka sa energy mo. Kapag lively ka, bigla siyang nagiging lively. Kapag quiet ka, bigla siyang nagiging gentle. Kapag stressed ka, nagpapakita siya ng concern. Kapag may problema ka, nagiging soft ang tone niya. Ang tawag dito, emotional mirroring. Pwede itong unconscious, pero very telling ito ng attraction. Sabi nga sa psychology, we mirror the people we want to connect with emotionally. Kung hindi ka niya gusto, hindi niya gagawin ito consistently. Pero kung gusto ka niya, you become his/her emotional temperature. Sign 11, yung nahihiya siya pero hindi ka niya kayang hindi alagaan. Example, may tubig ka? Kumain ka na ba? Ngamolo, ingat lagi ah. Update ka pag nakauwi ka. Tara, huwag ka magpupuyat. Huwag ka masyado magpaka-stress. Okay ka lang ba kanina? Nainis ka ba sa sinabi ko? Hindi niya sasabihing special ka, pero special ang treatment niya. You got comparison. Parang barista na may crush sa regular customer. Same drink, same seat, same smile. Pero hindi niya kayang aminin. So ang nilalagay niyang extra hindi sugar. Effort. Sign 12 yung halos automatic. Na siya ang naghahanap ng way para mag-connect. Minsan subtle, minsan obvious. Pero always intentional. Examples. Nagpapadala ng funny memes. Nagsashare ng TikTok na feeling related ka. Nagsisend ng random, uy nakita ko to naalala kita. Nagme-message ng kamusta araw mo ng biglaan. Nagre-reply kahit sa story mo lang. Nagpa-follow up ng topic kahit ikaw na ang nag-end. Nag-aabang ng oras mo para makapag-usap kayo ulit. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Kung ginagawa niya sa'yo, ibig sabihin may part sa puso niya na nagsasabing, ayokong mawala itong connection. Sign 13, yung pinoprotektahan niya yung imahe mo kahit hindi kayo, hindi niya aaminin verbally. Pero in actions, he/she defends you. Pag may nagsabi ng masama sa'yo, pipigilan niya. Pag may nag-joke ng below the belt, ayaw niya. Pag may nanliligaw sa'yo, nagiging uneasy siya. Pag may nag-downplay sa'yo, nagtatanggol siya. Pag may nag-assume sa'yo, nililinaw niya. Why? Kasi ayaw kanyang masaktan. Ayaw kanyang mapahiya. Ayaw niyang masira ang image mo sa iba. At higit sa lahat, ayaw niya na mauna ang ibang tao sa'yo. Sign 14, yung nagiging sensitive siya sa words mo. Example, sabihin mo lang ng very slight na, parang busy ka ata. Magpapanik yan internally. Akala niya hindi ako interested? Baka isipin niyang wala akong pakialam. Ano bang gagawin ko para maayos to? Or sabihin mo, okay lang, may iba ka namang kausap. Automatic triggered ang selos mode niya pero tinatago. Hindi niya kayang maging chill pag ikaw ang nagsabi. Kasi para sa kanya, importante lahat ng words mo. Sign 15, yung kapag ikaw ang may problema, mas affected siya kaysa dapat, ito yung malalalim na emotional tells. Example, na-offend ka o malungkot siya o pagod ka, concerned siya, may hindi ka gusto, tahimik siya. Malungkot ka, hindi siya mapakali, hindi ka nag-reply, restless siya. May nangyari sa'yo, alert siya. Hindi niya ito aaminin. Pero the truth, kung ano nararamdaman mo, twice niya nararamdaman internally. Kung hindi ka niya gusto, hindi siya ganito ka-invested. Pero kapag siya yung tipo na deep pero nahihiya, ikaw ang emotional compass niya. Ito na yung chapter kung saan hindi na subtle ang mga signs. Ito na yung level na kahit sinong marunong magbasa ng body language at modern dating patterns ay mapapahinto at magsasabing, hindi na ito friendly. Hindi na ito coincidence. Ito na yung I like you pero ayokong aminin package. Dito makikita mo yung mga signs na halos confession na pero tinatago niya sa likod ng hiya, takot, ego at pangamba.
Ito yung mga galaw na hindi sinasadya, hindi scripted, hindi planado, pero lumalabas kasi totoo yung nararamdaman. Handa ka na? Ito na yung climax ng topic na ito. Sa love, hindi lahat ng gusto tayo, marunong o handang umamin. Marami ang may feelings pero takot masaktan, takot maiwan, hindi, takot mapahiya, takot na hindi mo sila gusto pabalik. You can't takot na masira yung connection. Ay takot na ma-attach, takot na maulit yung heartbreak nila dati, takot na baka ikaw yung maging next wrong person. Ang masakit dito, minsan totoo ang nararamdaman nila, pero natatalo sila ng hiya at overthinking. Kaya lumalabas ang mga half signals, mixed messages, almost confessions, halfway efforts, at secret affections. Kung hindi mo ito mabasa, marami kang pwedeng ma-miss, marami kang pwedeng hindi ma-appreciate. At worst, pwede mong isipin na hindi kanya gusto. Kahit gusto kanya sobra, kapag hindi mo naiintindihan ang mga matitinding signs na to, pwede mangyari ang mga masaklap na senaryo. Ikaw ang unang bibitaw kahit siya yung may gusto sa'yo. Nagkahiyaan kayo at hindi nagkatuluyan. Iba ang napili niya kahit ikaw ang gusto niya. Nagkamali ka ng basa sa intentions niya. Inakala mong cold siya kahit nahihiya lang. Umayaw ka kahit dapat pala naghintay ka lang ng konti. Mas masakit dito. Minsan ikaw pa ang iiyak kasi akala mo hindi ka mahal. Pero ang totoo gusto ka pala, takot lang. Kaya ngayon sisirain natin ang confusion. Tatanggalin natin lahat ng baka. Final sign. Yung kahit hindi kanya nasasabi, yung actions niya sabi, please huwag kang mawawala. Ito yung ultimate indicator. Hindi siya umaamin, hindi siya vocal, hindi siya expressive. Pero tanungin mo ang actions niya. Does he stay? Care? Look for you? Soften toward you? Avoid hurting you? Get jealous quietly? Admire you? Protect you? Think about you? Silently choose you? Make time for you kahit konti? Show effort kahit nahihiya? Show concern kahit ayaw maging obvious? Come back even after distancing? If yes, then the truth is simple. Gusto ka niya. Hindi lang niya kayang aminin, pero hindi rin niya kayang bitawan ka. At ngayong alam mo na lahat, mas malinaw na sa'yo kung saan ka lulugar. Sa totoo lang, hindi lahat ng love nagsisimula sa aminin mo. Marami ang nagsisimula sa unahan mo siyang intindihin. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo sa baba. Gusto kong marinig yung side mo. I-share mo yung pinakatumama sa'yo ngayon. At syempre, kung gusto mo pa ng mga real talk na hugot, modern dating insights at mga kwentong tumatama sa puso, don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na to sa taong tingin mong kailangan marinig to ngayon. Maraming salamat sa panunood.